Bakit kaya may mga tao na sila na nga ang may sala, sila pa ang matapang? Katulad na lang ng sila na nga ang nangutang, kapag kasasingilan, sila pa ang feeling agrabyado. Alamin ang kwento ni Angie ng Malabon. Damayan natin siya sa kaniyang pinagdadaanan. Ating alamin, ating pakinggan, ating himay-himayin ang kaniyang kwento dito sa Heart to Hearts with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Angie, tunay kong pangalan, taga Malabon. Uy, atapang atao! Hindi atago sa fake na pangalan. Fake na pangalan! Hindi ako nahihiyang ibahagi ang kwento ko dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Kasi gusto ko lang talagang i-call out yung mga taong kapag ka nangungutang, bang anghel. Pero kapag ka sisingilin mo na, bang demonyo ng ugali. Oh no! Hindi ako madamot na tao. Sabi ko nga, baka channel ako ng blessings para sakaling makatulong sa iba. O kahit paano, makasalo sa problema ng iba. Pero inis lang talaga ako sa mga ungrateful na tao. Matapos kang mapakinabangan, kung siraan ka sa iba, napakawalang utang na loob. Ganito kasi yon, Mama Colleen. Humiram etong tao na ito sa akin ng halagang 10,000 pesos. Nangako na ibabalik sa katapusan. As usual, siningil ko nung katapusan. Pero lumipas na ang mga buwan. Actually, mag-iisang taon na to, Mama Colleen. Abay, hindi nagre-reply. Misin sa chat ko, wale. Naging desperate na ako. Kaya ginawa ko, nag-comment po ako sa isang post niya sa Facebook na baka kako isin niya naman yung chat ko. Eh syempre, ganun pa rin. Lumipas ang isang linggo, wala pa ring reply. Kaya muli ako nag-comment sa post niya after a month na kailan mo ba babayaran yung utang mo? Kailangan ko na rin kasi. Sana naman mag-seen at mag-reply ka sa chat ko. Ang sumunod na nangyari, Mama Colleen, kung ano-ano na pong parinig ang nasa wall niya. Na kesyo nakikilala daw ang tao sa pera. Na kesyo ganito, ganyan. Hanggang sa nagkasagutan na kami sa Facebook. Opo, sa Facebook po nagsimula ang aming bangayan. Ang kapal ng mukha. Oh, no! Mama Colleen, ano bang pwedeng gawin sa mga ganitong tao? Malapit ko na pong ipabarangay ito eh. Napipiko na po ako. Nakakagalit na siya. Siya na nga ang may utang. Ako pa ang ipinapahiya sa social media. Oh, no! Damayan mo naman ako, Mama Colleen, kasi nai-stress na rin ako. Muli, ako si Angie at ito ang aking Heart to Hearts with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to heart sa umaga. Real talk, real talk. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Well, Angie! Alam mo, marami nakaka-relate for sure sa kwento mo ngayon. At marami rin yung gasgas na yung sinasabi na, alam mo yun, magbabayad sa katapusan. Oh, no! Laging ganyan na lang. Katapusan, kailan bang katapusan? Katapusan ng mundo? Oo. Nakakainis na rin talaga, no? Yung tipong, tama yun, kapag ka nagpautang anghel. Pero kapag ka sisingilin mo na, kala mo wala kang ginawang maganda sa kanya. Kala mo wala kang naitulong sa kanya. Tapos sasabihan ka pa na, mukhang pera. Nakikilalang isang tao dahil sa pera. Wow! Pera mo naman yun, di ba? Mama Colleen, relate ba? Hindi. Etong sinasabi ko, marami lang din talaga ako naririnig na ganito. Oo, yung tipong same problem. Kumbaga, same lang ba? Yung tipong sila na nga yung nagpautang, at the end of the day, sila pa yung nagiging masama. Lalo na kapag kasingilan na. Tama, kuya? Tama? Tama, ate? Tama? Tama! Hadouken! Well, ito na lang mapapayo ko, no?
Oo. The next time, ito narinig ko na rin to sa mga eksperto. Oo, the next time siguro na magpapautang ka, make sure na lang na kapag ka nagpautang ka, yung amounts na willing kang ma-let go ito sakaling mahirapan ka na singilin yung isang tao. Oo, yung tipo kunwari 10,000 ang hiniram sa'yo, di ba? Or hinihiram sa'yo. So siguro kung magkano ba yung willing kang i-let go? 1,000? 2,000? Kunwari na lang, let's talk about 2,000. Di ba? Kung halimbawa, willing kang i-let go ito, at least hindi sasama yung loob mo kapag dumating yung panahon na nakipaglaro yung may utang sa'yo ng tagu-taguan. Yan ang paboritong laro nila eh. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Ang sarap, krompalin. Diba? So yun na lang, yun talaga yung ako honestly, yan yung isa sa natutunan ko. Oo, na magpapautang ako sa presyo na ako yung magdidikta. Sa presyo na alam kong hindi ako madedehado. Sa presyo na hindi sasama ang loob ko kung sakaling dumating yung time na tataguan ako nung tao. Or ganito lang din yan. Kung feeling mo, yung pera mo sapat lang din, wag ka na lang din magpautang para wala na ring sama ng loob. Kasi minsan totoo lang dahil sa pera, diyan nagkakasira ang magkakaibigan. Oo, nang dahil sa pera. Oo, mas diyan nakikilala yung totoong kaibigan sa hindi totoong kaibigan. So siguro para maiwasan na lang, o sige, wag ka na lang magpautang, ipaliwanag mo na lang maigi na, friend, pasensya na. Talagang yung budget ko, todo na to. Hindi ko mag-go-go-go. Sana maintindihan mo. Now, kung may sabihin pa rin siya sa'yo na masama at sasabihin na, nakikilala talaga ang isang tao ng dahil sa pera, hindi mo na problema yun. Oo. Hindi ka lang talaga umaccept ng pwedeng maging stress mo pagdating ng panahon. And you are just protecting kung ano man yung meron kayong magandang samahan. Again, problema na niya yun kung sisiraan ka pa rin niya sa kabila ng lahat. Alright? It's okay na maging madamot. Grabe sa madamot. Hindi, it's okay to say no. Lalo na kung sapat lang ang budget mo. Minsan nga, hindi mo na kailangan mag-explain eh. Hindi mo na kailangan i-explain sa tao na kasi ganito gagamitin ko yung pera sa tuition ng anak ko. Kasi una sa lahat, pera mo yan. Your money, your rule. 'Di ba? Hindi para yung ibang tao magsalita pa na, lagi naman silang nasa Starbucks. Lagi naman silang nasa mall. Sasabihin, walang pera. Bakit? Pera mo naman yon. Karapatan mong gastusin yun. Di ba mga ganun din mga salitaan? Oo. Na parang, nag-bitch nga sila tapos hindi ako pinahiram ng pera. Ewan ko sa inyo. So yun na lang ha. Oo. Ang hubad na katotohanan dito, wala tayong assurance kung mababalik ba yung 10,000 na yan. Isa pang hubad na katotohanan, magbaranggayan man kayo o magkasuhan man kayo, baka mas mahal pa yung pambayad sa attorney para lang masolve yung basta. Oo, minsan may mga bagay na wala kailangan na lang nating tuldukan. Tapos matuto na lang tayo, wag na lang siyang paulitin na pautangin. Oo, kumbaga markahan mo na siya. Oo, na next time, I will mark myself safe sa taong ito. Kasi alam ko kung paano siya pag nangutang, hindi nagbabayad. Oo. Ganun na lang ha. So yun lang, wag ka na ma-stress. Oo. Tandaan mo, ang pera, kikitain mo pa yan. Although hindi to birong amount, pero yung stress na pwedeng maidulot nito sa health mo, mas mahirap. So manage your stress. Sadyang may mga tao na hindi natin makokontrol, kaya kontrolin na lang natin yung ating stress hormones. And I thank you. Alright? At yan ka-winner ang storya natin dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Meron ka bang mema? I-comment mo na yan sa ibaba para mabasa ng letter sender natin kung ano nga ba ang mema mo sa kaniyang pinagdadaanan. Kung meron ka rin pinagdadaanan ka-winner, feel free na ipadala ang kwento mo. Pwede nating itago ang pagkatao mo. Again, i-message mo lang ako sa DJ Mama Colleen on FB.
At syempre, huwag kalilimutan na mag-like, subscribe dito po sa aming YouTube channel for more storya sa programang Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw ay dadamayan hanggang ikaw ay labasan ng ngiti sa iyong mga labi. Istorya mo ang bida sa Heart to Heart with Mama Colleen. I-follow na kami sa aming mga social media accounts. Until next story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart Heart! What's your favorite radio station? Wind Radio.